Amen. Glory, glory to you, Father Almighty. In the name of Jesus Christ and with the Holy Spirit, we praise you and we glorify you and we thank you once again for gathering, O God, these people whom you have been chosen and you love them, O God, as a family of yours with one love, one faith, and one spirit. We pray once again, O God, your spiritual presence, O Lord God, that could anoint our mind, soul, and spirit, and our eyes to see, O Lord God, the fresh and what is the divine revelation, O God, as a true vision that we could walk and work with you according to the Spirit, O God, for your glory. Jesus, as we trust in you once again, hinihiling ko po, ang kapangyarihan ay patuloy ko pong ipahid, i-anoint sa bawat isang naririto, maging ang mga nasa live streaming, those brothers and sisters na nandyan po, na kayo rin po ang siyang pumili at tumawag sa kanila upang mapakinggan nila ang mga kapahigan na nagmumula sa iyong kapangyarihan na may buhay spiritual. And I ask once again, Father, in Jesus' name, Amen, Amen. And Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. And my beloved brothers and sisters in Christ, our gospel reading will be taken from the gospel written by Saint Matthew, right? Saint Matthew, chapter 6 po, verse 19 to 23. Parang maiksi, ano ha? Glory to you, O Lord God. Pagpalain niyo po ang aming kaisipan, ang iyong salita, ang aming bibig, gawin din po ang aming puso. Upang manatili po, O Diyos, ang seal of spiritual into our life. Amen. This is what the Word of God said, as what is written. Do not store up for yourself treasure in earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasure in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, where your heart it will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Beloved brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise to the Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise the Lord. Ayan, at maupo tayo, brothers and sisters in Christ. At syempre po, kalaki po, brothers and sisters in Christ, ang pagbasa po natin sa wikang English ay babasahin naman natin sa wikang Tagalog. Amen po? Amen. Okay. Na kung saan ay ganito po ang nasusulat. Renewal Fellowship Center ay about healing and deliverance message. Amen po? Ayan, healing and deliverance message po. Bakit po mahalaga ito? Brothers and sisters, na mapakinggan natin. Sapagkat alam natin na ang
mabuting balita na nagmumula po sa Diyos ayon sa kapangyarihan ng kanyang salita ay spiritual na nagbibigay ng buhay. Amen? So pag sinabing spiritual na nagbibigay buhay, ito ay punong-puno ng kapangyarihan to restore our life from physical to spiritual life. Amen po? Amen. Kaya talaga hong sa totoo lang, mapalad. Mapalad po ang mga taong nakakapakinig po ng mga salita o ng salita ng Diyos na may buhay espiritual. Amen po ba? Amen. Sa Lumang Tipan, dadalhin ko muna kayo sa isang kwento. Sa Lumang Tipan, remember na ang bayan ng Diyos, yung mga Israelites, no, bago po sila umalis ng Egypt, noong gabi po ay pinag-utos ni Yahweh kay Moses na magkatay sila ng hayop. Amen? And the blood ay gagamitin nila para po ipahid sa mga cross. I-cross sa mga pinto at mga bintana. Amen? Dugo ng hayop. Amen po ba? Na ang purpose ng dugo ng hayop na pinapahid sa mga pintuan at mga bintana upang yung destroyer na anghel na papatay sa mga elders o mga panganay na anak ng mga Egyptian at mga hayop ay mamamatay, pero yung kanila pong mga panganay ay hindi mamamatay. Because they are protected by the power of that blood. Amen? But it is in the Old Testament. Okay? So, sa panahon po ng ating Panginoon sa New Testament, remember, sa New Testament, naniniwala po tayo na ang offering ni Jesus Christ ng kanyang body and blood is sabi po ng ating Panginoon nung tinaas niya, this is the new and everlasting covenant. Amen po. Amen. As God has given the covenant to the people of God in the Old Testament, pinulfill po yon yung covenant ng God, no, nung magkatawang tao, yung salita na yon at kanyang sinabi ng Panginoon, na parito ako not to abolish the law, but to fulfill the law. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, that by the power of the Word of God, the Spirit of God, the people of that time who believe God, especially the Israelite people, no, the Hebrew people on that time po ng ating Panginoon, even the disciples of Christ and followers, by the power of His words, as His Spirit, ino-open sila, binubuksan sila, at pinupurify po sila. Remember? Ng salita. Upang ang kapangyarihan ng divine covenant of God na sinasabi ng Panginoon nung kanya pong sinabi, brothers and sisters in Christ. Amen po? Ayan. Yung blood, the everlasting covenant sa panahon ng Panginoon. Up to the present, yes. Kaya nga sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Amen? So ginagawa po yun. Sa panahon natin ngayon, nung sinabi ng Panginoon yon, brothers and sisters, na kailangan kainin at inumin, hindi nila matanggap nun. Sa panahon natin ngayon, marami pong tumanggap, pero nung mawala na sila sa Catholic, nung iba na sila ng church, hindi na nila pinaniwalaan yon, yung body and blood. Amen? But in a Catholic Church, through our faith and believe the Word of God, that it was consecrated by the Word, as what the priest declared his prayer to God the Father. Father God, make this a complete, sabi po, body and blood, remembering the divine covenant given by your Son. Pinipray po yun. Pabulong. Alam mo yung pabulong? Pabulong.
Makikita niyo pare, lumalapit doon, binubulungan yun by true prayers. Okay? Yan. So, nagiging ganap yun through prayers. But, ang totoo nun, yung power ng salita, kasi nung sinabi po nila, Lord, mahirap yatang mangyari yun. Hindi po ba? Ano sabi ni Lord? The Spirit gives life, flesh count for nothing. My word. Nagit mo ba yun? My spirit. My word are spirit and they are life. It's about the word of God. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa mga lalad kayo, alis na rin ba kayo? Ano sinabi kay Peter? Saan kami pupunta, Lord? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Bakit ko kayo bino-open dito? Kasi tulad ng sabi ko, mapalad ang mga taong nakakapakinig o tumatanggap ng salita ng Diyos. Bakit po? Kung may divine anointing of the blood from the Old Testament and up to the presence of Jesus Christ, in our days, the word that was proclaiming right now in our midst is spiritual presence of Christ na nag-a-anoint. Naku, ibig sabihin? Nag-a-anoint. Oh, sinyo po ba yun? Yung salita ng Diyos na ating pinagsasaluhan ay may kapangyarihang espiritu na nag-a-anoint. Sa Tagalog, nagpapahid. Kung ang dugo ng hayop ipinahid sa mga hamba ng pintuan at saka sa mga hamba ng bintana sa panahon natin sa New Testament, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, ipinapahid din sa iyo, ina-anoint din sa iyo. Amen. Amen? Amen. Kaya sabi ko, mapalad, blessed are those who hear the word of God. Kasi spiritual yun na may kapangyarihan sa iyo upang hindi tayo ma-deceive ng mundong ito. Hello? Kasi marami pong Kristiyano na di-deceive po ng mundong ito. Amen? Na ang mundong ito ay pinaghaharian ng kaaway ng Diyos. Hello? Amen. Amen? So ito po ang pinakamahalaga na nais ko pong unang-una i-open lang po sa inyo sapagkat mapalad po kayo. Una, ang sabi ng Panginoon, that you are already clean by the words that I have spoken to you. Amen. In John 15:3. Amen. Kaya nga ho maganda nga ho yung talagang, kung binanggit ko yon, kailangan suportahan ko siya. Amen? Of what is written in the scriptures. Kasi kung sinabi ko lang yun, madalas na narinig ng tao yun Hindi ba? Amen. Kaya lang, madalas hindi nagmamanifesto sa buhay ng tao in my personal experience, and I know kayo din, sa tagal-tagal natin ng pagiging Kristiyano at pakikinig ng gospel o ng sermon, di ba po ba? Marami pa rin sa atin ang espiritu ay weak. Kaya madaling ma-deceive ng espiritu ng mundo. Gets? Amen. Hello? Amen. Kaya binibigyan ng diin ito, brothers and sisters in Christ. Dahil itong gospel na ito, mga kapatid sa pananampalataya, isa ito sa pinaka-importante na dapat po mapakinggan. Kaya mapalad ang mga nakikinig. Bakit po? Kayo mga nakikinig, ang bawat kataga ng salitang ito, ina-anoint yan sa iyo. May kapangyarihan taglayan sa buhay mo para hindi ka madisig ng demonyo na naghahari sa mundong ito. Amen. Hello? Amen. Okay. So, ano makikita natin dito sa gospel? Ano ang inihahalarawan, inihahayag sa gospel na ito ng Panginoon? Alam niyo po ba kung ano, brothers and sisters in Christ? Hello? Dapat po talaga natin malaman ito, kapatid,
na ang sinasabi po, we have to fix our eyes, beloved brothers and sisters, into the treasure of heaven. Amen. Ituon natin ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, ang ating paningin sa kayamanan na nasa langit. Nakikita ba yun? Amen. Noong ba? Na itutuon nyo ba ang inyong paningin sa langit na naroon ang kaganapan at katuparan ng buhay na inaasahan mo noon? Di ba hindi? Naririnig natin yon. Tama? Napapakinggan natin yon. Pinaniniwalaan natin yon. But after an hour, a days, a week, wala na yun. Di ba wala na? Either nakalimutan or naagaw ng demonyo. Bakit po? Yung demonyo, mga agaw ng salita ng Diyos yan eh. Hindi ba? If the thief comes to kill and o, di ba? Kaya nga si Kristo na parito for that purpose. Amen po ba? Brothers and sisters in Christ, para magbigay ng buhay na kaaya-aya-aya, sabi po. Kung ang demonyo na parito, para linlangin tayo, si Kristo po ay naparito para bigyan tayo ng buhay ng ganap. Amen po ba? Buhay na ganap. Amen po ba? So, paano titibay yung salitang sinasabi natin? Siyempre po, kinakailangan meron siyang tinatawag na, ano po? Confirmation from the Holy Scripture as a divine supporting verse of what the Word at kung anong salitang sinabi natin na ang topic natin, kayamanan sa langit. Ano ba yun? Anong topic? Kayamanan sa langit. Kayaman sa langit. Amen? Bakit kailangan natin i-fix ang ating mga mata sa kayamanan sa langit? Bakit? Para magkaroon ng eternal life. Ano pa? Dahil doon ang citizenship natin. Iyon! Purihin na palakpakan natin si Lord. Siyempre po, nasusulat. Yun ang ibig ko sabihin. Kinukunan natin siya ng supporting verses, brothers and sisters in Christ. Basahin natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 3, verse 20. Tingnan natin ang nakasulat. Ayan po mga brother na nandyan po sa live streaming ng mga disciple preacher dyan sa Maynila, sa Pilipinas. Mahalaga po ito ha, maintindihan natin at maunawaan natin. Sa mga preachers natin yan, lalo na dyan po sa Bacoor, Cavite, yung mga chapters natin. Mahalaga po na matutunan natin yung pamamaraan, yung style na hindi tayo gaya-gaya kung ano yung napakinggan, yun din ang sasabihin natin. Di po ba? Ayan. Okay, anong sabi po? Verse 20 ng chapter 3 ng Philippians. Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik ang Panginoong Jesucristo. Sumunod na verse. Ano sumunod na verse ng 20? 21. Salamat po. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Amen. Purihin ang Diyos. To God be the glory. So maliwanag po ba yun? But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enable Him to bring everything under His control, will transform our lowly body so that they will be like His glorious body. Amen. Yun ang citizenship natin. Hindi po ang Amerika.
Temporary lang po ang citizenship natin dito. Amen? Amen. Pero ang tunay na citizenship natin ay nasa langit. Amen. Nandun ang Panginoon naghihintay sa atin upang tayo ay baguhin. Baguhin ang katawang ito katulad ng kanyang katawan. Walang kamatayan, walang sakit, walang pagkagutom, walang pagluha. Amen. Yun ay nasusulat sa Book of Revelation sa chapter 21. Hello? Amen. Kaya kailangan po, sa buhay pananampalataya natin bilang Kristiyano, nakatuon ang ating paningin sa kayamanan sa langit. Bagamat naghahangad tayo, gusto natin magkaroon ng kayamanan sa lupa, but sinasabi dito, huwag kayong mag-impok dahil maraming magdanakaw. Di po ba? Kaya yung mga magnanakaw, yung mga magnanakaw, sabi po doon, yung magnanakaw doon sa Senado at saka sa Congress, kapatid, hindi nyo madadala yan sa langit. Kakalawangin yan dito sa lupa. Sabi po ng ating gospel. Hindi po ba? Ayun ang sinasabi ng gospel eh. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kasi ang ibig niya sabihin ng Panginoon, dito sa lupa, lahat ng bagay niyan, wala nang kaguluhan yan pagdating ng panahon. Amen? Maaari may makinabang yan sa mga mahal sa buhay mo na magmamana yan. Pero kung paanong ito'y nawala ng kabuluhan sa buhay mo pagdating ng takdang panahon, mawawalan din yan ng kabuluhan sila ng mga nagmana doon sa pinaghirapan mo. Pare-pareho lang. Awayan pa. Na ang sabi nga po, sabi nga ni Sister, pag-aawayan pa, totoo naman kaya yan. Yan ang sinasabi po ng marami po sa Pilipinas. Nung mga medyo mga bata-bata pa. Ple-pleho lang yan. Di ba? Sabi ng mga bata, ple-pleho lang yan. Pare-pareho lang yan. Amen? Yung magulang na nagsikap, minana, at yung nagmana, ganun din. Wala ho talaga mapupuntahan yan, kapatid. Yun ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo, brothers and sisters in Christ. To God be the glory. Kasi, pag hindi po natin naintindihan, naniniwala tayo sa langit, kapatid, hindi nga tayo nag-impok eh, sa langit eh. Hello? Baka pagdating sa langit, empty ka. Hello? Ano iimpogin mo sa langit, brothers and sisters in Christ, na sinasabi ng Panginoon? Hello? Your spiritual relationship to God. Yun ang ibig tukuyin ng ating Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon, brothers and sisters in Christ. So, balikan natin, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Balikan natin. Okay? So, ayon po sa nasusulat sa ebanghelyo, na sinasabi po mga kapatid sa pananampalataya, na kung ang mata natin, ang ilaw ng ating katawan, malinaw nga po ang ating paningin sa mga bagay. Amen? Especially, yung ating spiritual vision is alive to see, brothers and sisters, the things that is not unseen. Hello? Amen. Amen po ba? Tulad ng sinasabi po ng Bibliang ito. Okay. Ano sinasabi po ng Bibliang ito? Mga kapatid, pupuntahan natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yung chapter, yung 2 Corinthian letter ni Paul sa chapter 4, verse 18 po, mayroon tayong mababasa. Second letter ni Paul to the Corinthian. Tama? Corinthian, ano? Chapter
Ang sabi ko po, chapter 4, verse 18. 18 po. Ang 18 po ay 18, di ba? Okay, salamat po. Okay. 18 pala. Sorry po, mali pala ako doon. Okay. Anong sinasabi po doon mga kapatid ko sa pananampalataya? Ano ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto na Kristiyano? Remember that the letter of Paul to the Corinthian Christian is still letter ni Paul in our days. Amen. Why? It is written. Nasusulat. Kung ang mga libro na pinag-aaralan natin sa eskwelahan, may mga author na mga doctorate, pinag-aaralan natin, hindi po ba, sa eskwelahan, ito pa kaya? Ito pa kaya? Amen. Na mas importante yon? Hindi po ba? Amen. Okay. Anong sabi po ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto? Sa chapter 4, verse 18 po. Ang sabi po doon sa Tagalog, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na di nakikita. Di ba? Sabi, so we fix our eyes not only what's seen, but on what is unseen, since it is seen is temporary, but when is unseen is eternal life. Is eternal. So doon po tayo nakatuon. Amen po ba? Saan? Sa eternal. Amen. Kailangan natin ang lahat ng bagay nito sa ating buhay. But isipin lagi natin yung pang-eternal. Huwag yung pang-temporary. Di po ba? Hello? Amen. Katulad halimbawa, isang kapatid sa pananampalataya, tumatanggap siya ng kanyang, ano ba yung pension man tawag doon? SSI. Na 700. Maabot na ng 1,000. Sabi ng mga kamag-anak na umaasa sa kanya. No? Dahil nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Pinadadala ng... So tuwan-tuwa sila dahil pinadadalan sila ng pera sa Pilipinas. Di ba? Umaasa sila doon lagi sa SSI na napapadala. At yung naman kapatid sa pananampalataya na naniniwala po siya na malaking bagay yung SSI niya sapagkat naitutulong naman niya sa iba, lalo na sa mga gawain, no, sa pamilya, sa mga nangangailangan. Siya din po ay umaasa doon kasi nagagawa niyang makatulong. Hindi po ba maganda yon? Inong namatay siya, ano nangyari? Asan ang SSI? Nandun. Hello, may sulat dumarating. Mister, asikasuhin mo ang SSI mo kasi wala ka ng report dito kung buhay ka pa o patay. Hindi ko naman siya masagot na, wala na po siya rito. Ang ibig kong tukuyin, yung bagay na inaasahan, maganda po yun, pero ngayon asa na? Sino kinabang? Gobyerno. Yung pinadadalhan, lahat sila, paano na to? Wala na. Hindi po ba ibig sabihin nun na dismaya? Hello? Amen. Pero kung sa Diyos tayo umasa, ano ang bagay na mawala sa atin, hindi tayo magkakaroon ng takot na wala na. Bakit? Alam natin, mayroong Diyos na gagawa ng himala sa buhay mo. Amen. Di ba? Mayroong Diyos na gagawa ng himala. Kaya nga sabi po ng Book of Hebrew chapter 12 verse 1,
Tingnan natin, ang sinasabi ng Book of Hebrew chapter 12 verse 1. O 11 pala verse 1. Okay. Sa 11 muna. Now faith is confidence in what we hope, for us assurance about what we do not see. Amen? Sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa atin ang mga inaasahan natin at pinaninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nagiging ganap ang pananampalataya natin, brothers and sisters in Christ. Amen po? Nagiging ganap kasi may mga pangyayari sa buhay natin. Halimbawa lang, tanong ko lang, nakita mo na ba ng mapapangasawa mo? Nakita mo na ba yung mapapangasawa mo nung bata-bata ka pa? Na siya mapapangasawa mo? Di ba hindi? Nakita mo na ba kung ano ang lalabas na itsura ng anak mo? Nakita niyo na ba? Wala pa. Hindi po ba? Pero naniniwala ka, magkakasawa ka na hindi pa nakikita. Nagkasawa ka. Di ba? Amen? Amen. Nung magkaroon kayo ng pagtatalik, iniisip mo, posible kang magkaanak. Hindi ba? Sure, nagkaanak ka. Kung hindi ka nagkaanak, hindi ka nagkaanak. Pag nagkaanak ka, sabi mo, ay, salamat nagkaanak. Pero ito ang tanong, mayroon ka pa rin tanong sa sarili mo, ano kayang hitsura paglabas ng anak ko? Kamukha ko kaya? O kamukha ng asawa ko? Sana kamukha ko kasi pangit siya. Pagpamukha ka ng kapatid. Hindi, joke na lang. Hindi ba? Yun ang sinasabi. Pero umaasam ka na makikita mo siya paglabas niya kung sino ang kanyang magiging kamukha. Huwag lang maging kamukha ng kapitbahay. Malaking usapin yun. Malaking usapin yun, di ba? Magulo yun. Magulo yun. Yan ang ibig sabihin natin, kapatid. To be mature and spiritual, faith to God, sabi nga po, mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan ang ating mata ay nakatuon sa hinaharap na kayamanan sa langit. Amen po? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ito po yung gospel natin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Hello? Kaya nga po nagkakaroon po ng sinasabi po, brothers and sisters in Christ, no, na labanan ang maraming Kristiyano sa kabila ng mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos. May mga labanan. Ang hindi nila alam na labanan, brothers and sisters, ang akala nila kung ano ang meron sila, kung anong posisyon na gusto nila makamit. Hindi nila alam yung tinatawag na spiritual warfare sa buhay ng tao. Ipinakita po yan ng Biblia in Matthew chapter 4. When the Spirit, brothers and sisters in Christ, came down into the life of our Lord Jesus Christ, the Spirit itself bring to the wilderness for that purpose. But Jesus Christ stand firm of His faith that the Word of God is most important by the flesh. Kaya sinabi, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya ito pong gospel, kapatid, hindi lang po talaga ito na lubusang naiintindihan ng marami kung gaano kahalaga ito na dapat napapakinggan at nauunawaan. Hindi po ba? Na bawat salita ng Diyos ay may kapangyarihang espiritu na ipinapahid sa iyo. Every word of God, that there is power, brothers and sisters, nag-anoint sa iyo. Pinapahinang kanyan. Kinukuberang kanyan. Pinoproteksyonan kanyan. Hindi po ba? Amen. Yes.
Beloved brothers and sisters in Christ. Kaya nga sa first reading, tinan niyo po, sa first reading. Ang first reading po ay naglalarawan po ng alin po? The divine protection of God. Yun ang topic niya eh. Amen? Wala lang supporting verses, pero yun ang topic po talaga eh. Pansinin niyo po, yung lola, kasi lola niya yun eh, yung naging queen, na siya gusto mag-overrule doon sa kahariang yon. Hindi po ba? Pinapatay niya lahat ng kamag-anak. Ang hindi niya napatay yung bata na apo niya yun. Apo niya yun eh. Itinago. Diba? Tinago po sa templo. Saan itinago? Temple. Sa templo. Bakit po sa templo? Nandun ang presensya ng Panginoon. Because the protection of God is there. Amen. Hindi po ba? Amen. At tingnan natin kung paano po natupad yung panukala ng Diyos sa bata na yon. Ano nangyari po sa bata? Nung siya po ay lumaki, nang naging 7 taon na siya ay nilagay na Hari. hari. Amen po ba? Amen. Ginawa siyang hari para mga siwa sa bayan ng Diyos. Amen. Kaya naman yung bata, no, ano ang pinairal niya? Ang pinairal niya yung banal na panukala ng Diyos. Amen. Amen. He followed what is the divine purpose, divine plan and will of God the Father. Amen? Amen. Bakit po sa ganung edad? Because yung divine anointing ng God ay nandun sa bata. Nung nandun siya sa templo. Hindi ba? Katulad niyo po. The continuous anointing of God's Spirit according to His words, dito lagi pong ina-anoint sa inyo. Amen. Dito po ina-anoint sa inyo. Nag-isyo ba yun? Kaya hanggat maaari, maipahayag ito ng malinaw. Kasi kung hindi malinaw, ay siguradong malabo. Amen? Di po ba? Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Hello? Amen. Kaya po ito binibigay sa atin ngayon to refresh our spiritual understanding, especially of our heart. Sapagkat ang sabi ni Kristo, kung nasaan ang iyong kaya, mana, naroroon din ang iyong puso. Kaya ini-empowered sa atin para po ma-refresh yung puso natin na higit si Kristo sa lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. Amen. Kaya po, ang Hebrew chapter 12 verse 2, sinasabi po niya doon, fix your eyes to Christ, the author of our faith. Yep. Hello? Amen. Saan nakatuon? Kay Kristo. Kaya tayo binibigyan ng Espiritu ng Diyos. Without the Spirit of God, we are not belong to Christ. Amen. Amen? Kaya nga binibigyan tayo ng spiritual, sabi ni Pablo. Kasi ang walang spiritual, hindi nila maunawaan ng spiritual. Especially, sabi nga po, kung ang kanilang spiritual eye is blind, pagpalain ka ni Lord, pala kapatid. Hopefully, huwag naman, di pa pa na mag-asawa. Amen? Kung ang iyong matay malinaw, hindi siya malabo, ang kabuuan ng pagkatao mo, malinaw ang paningin mo. If your spiritual eye is not blind, brothers and sisters, you will see, brothers and sisters. Amen pa? The divine purpose of God into your life, and not only for your life, but also for your entire family. Amen? Amen. Sinasabi po yan. Acts chapter 2, verse paborito ni brother. Ano? 39. 39. Amen? The promise of God is not only for you, but also for your entire family, even though they are far off. Amen. O, di ba? So, alam mo na,
So bakit ka pa magpapatumbek-tumbek sa iyong relasyon sa Panginoon? Amen? So ang kailangan mo, magkaroon tayo ng mas malalo, closer, mas malalim na relasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Ugnayan. Ano ba sa ibig sa ugnayan, by the way? Ano? Attachment or no. Ano po? Connection! Yes. Paano gagawin? Kapatid, ito lang. Makinig ka lang. Amen? Makinig ka. Maupo ka dyan. Kung gusto mong tumayo, okay rin. Upo ka. Pakinggan mo. Libre naman. Amen po? Amen. Isang salita lang. There is power of divine healing from your soul and spirit. Amen. Hello? Amen. At alam ko po, maliliwanagan ang buo mong sangkatauhan kasi mawawala na ang spiritual blindness mo through the power of the Word at what it says, that the Word of God who is with God in the beginning, that in Him there is life, And that life. and that life is the life of your life. Purihin ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mga salitang ibinigay sa inyo. Amen. To God be the glory. Father in heaven, with the grace of your love and mercy, that you fulfill, O God,